Hello guys, good morning. Ito ang unang araw ng aking pagko-content at isi-share ko sa inyo ang 5 benepisyo ng pagkakaroon ng online business. By the way, ako nga pala si Bebs Marinduque, I'm mama of 2, and may 10 taon na akong nag-online business. Ano nga ba ang 5 benepisyo ng pagkakaroon ng online business? Una, malawak ang sakop nito o malawak ang market nito. Meron tayong tinatawag na territorial boundary. Na halimbawa, kung ikaw, meron ka isang negosyo, let's say tindahan, nakatayo sa lugar nyo, ang sakop mo ay yung nakapaloob lang sa lugar na yun, within the vicinity. Okay? Sa barangay na yun, minsan nga kung sino lang yung mga dumadaan doon. Hindi ba? Pero, kung ang negosyo mo, ilalagay mo online, ang isang produkto na yun at sa tindahan mo, ilalagay mo online, pwede itong makarating ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pangalawa, flexible at convenient. Flexible siya dahil kahit ano man ang ginagawa mo ngayon, ay pwede mo maisabay ang online business. Kahit ikaw ay empleyado, ikaw ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak mo, kung ikaw man ay may nag-aaral, pwede mo rin simulan to. O kahit ikaw ay isang OFW, dahil malawak naman basta may internet, ay kayang-kaya mong gawin ang online business. 11 years ago, nagbebenta ako ng USB at external hard disk nung ako ay habang empleyado pa lamang. Paano ko nasabing convenient din siya at flexible? Before, pag nagpapadala ako ng mga package, dati kasi LVC pa noon, hindi pa uso yung pick up sa bahay. Usually, ang haba ng pila, minsan 1 to 2 hours yung pila. Habang nakapila ko, nagpo-post na ako ng online business ko. Nagkipag-usap na, ang dami ko na nagagawa. Nagkipag-usap na ako sa mga kliyente ko, o kaya sa mga supplier, or nagma-market research. Marami kang magagawa. Hindi ka maiinip. Kahit hindi mo papansin, 1 to 2 hours ka na palang na pumipila. Yun ang kagandahan na ma-maximize mo din yung oras mo kapag nasa online business ka. Number 3, low risk ang pagkakaroon ng online business. Bakit? Dahil maliit lang ang kapital na kailangan mo dito. Unlike before, sa mga traditional business, kailangan mo ng malaking kapital upang makapag-umpisa. Unang-una, sa renta pa lang nila. Pangalawa, sa pagpapaganda ng kanilang tindahan. Pangatlo, kailangan may marami kang inventory na nakadisplay. Sa online business, hindi mo kailangan ang lahat ng ito. At hindi mo kailangan ng malaking kapital. In fact, kung ako ay nag-umpisa pa lang, nag-start lang ako sa 1,000 pesos. At hindi ko na ma-imagine kung gano'ng kalayo na ang narating ng 1,000 na yun. At dito na papasok ang pang-apat, low operating cost at low maintenance. Ano nga ba ang mga operational expenses? Ito yung yung renta, kagaya ng sinabi ko kanina, pag-hire ng tao or upa sa tao na magbabantay, at yung mga paggawa, pagpapaganda ng tindahan, diba? Maraming operational expenses, diba? Pero dito, pwede mo simulan kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan bumili ng bagong gadget dahil lahat naman tayo may cellphone at pwede kang mag-start doon ng online business. For sure, meron kang data at internet, di ba? Ano lang yung existing na meron ka, yun lang din yung gagamitin mo. Okay? Pang-5, no experience needed. Sa pag-apply ng trabaho, unang-una, minsan, sa qualification, kailangan nila ng experience. Sa pag-online business, hindi mo kailangan ng experience. Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Wala tayong control dito kahit ano pang reklamo natin. Kaya, tara na at simulan natin mag-online business. Kung ikaw ay isang individual na gustong kumita ng extra using online, kayang-kaya mo yan. Dahil marami nang nakagawa at kayang-kaya mo yan dahil madali lang ito. May naisip ka na ba kung anong online business ang papasukin mo? Comment mo naman sa comment section. And kung sakaling nakatulong sa'yo at nagustuhan mo ang video na ito, please like and share. Yun lang. Paalam! Bye!